previously on Backpacking on My Own ay nag day 1 Dinagat Islands tour tayo, and unfortunately tayo po ay inulan mostly sa ating trip, sa first, sa second, and sa fourth islands. Medyo tumigil lang siya na konti nung nasa Bitaog tayo, pero of course majority ng destinations natin kahapon ay inulan tayo. So how about today? Today we're going to have the day 2 of our Dinagat Islands tour, and ulanin pa rin kaya tayo or pagbibigyan na tayo ng araw for today? Good day mga ka-backpackers, this is Backpacking on My Own, and today, January 5, 2026, Monday, we are going to have our day 2 of Dinagat Islands tour. So before anything else guys, kailangan ko munang bumili ng ref magnet for our souvenir. Kasi nga, baka mamaya makalimutan ko pagbalik galing ng island hopping. Guys, so dito tayo ngayon ulit sa drop-off point bago tayo mag-start ulit ng ating island hopping. So, pakita ko lang to, Island of Kabilan, Kapakian, Subuan, and Tagboaba Wilderness Area, Island of Dinagat, Mangrove Swamp Forest Reserve. Tapos, ito yung itsura niya. Ay, mga maliit na alimasag. Sana hindi na tayo ganong ulanin for today. Hopefully, this is our second day for the island hopping. Yan. Pero tomorrow pang uwi ko kasi nga hindi ko pinilit na umuwi kagad ngayon dahil nga sa schedule din ng Roro pabalik ng Siargao. Okay, so bumili na ako ng souvenir dito sa Yaco Travel and Tours. Ref magnet. Ayan. So waiting na lang tayo sa ating boat. Please keep us safe, Lord. Actually guys, pwede mong makuha ng 2 days lang yung pag-visit mo sa Dinagat Islands including the tour. Basta first day, makapunta ka before 8 a.m. Then the following day for day 2, aalis ka ng last trip which is 4:30. Unfortunately, during this time, siguro mga 2 to 3 times huminto yung bangka namin. So, in short, nasiraan po ang bangka namin nang hindi pa kami nakakarating sa aming first destination. If I'm not mistaken, this is Hagakhak Rock Formation, supposedly our first destination. Correct me if I'm wrong, pero unfortunately hindi kami huminto dito. I thought na nag-modify ng itinerary at babalikan na lang siya mamaya. Bale, during this time mga ka-backpackers, papunta na kami sa aming second destination, and medyo naghinay-hinay na lang dito yung andar ng bangka kasi nga medyo mababa siya at saka para hindi siya sumabit sa mga corals na yan nakikita naman natin sa tubig. And we were so thankful din kasi nga hindi umulan, makulimlim lang. Tawag sa Miracle kasi pagka-discover nila sa Mount Cave, nandyan na yung mukha ni Papa Jesus sa loob. Wow! And then makikita yun ninyo kung flashlightan sa caretaker. And then sino yung papasok sa loob, sinabihan na kayo ni Sir na may 50 pesos na gate. Nakalimot lang isig ko naman. Bawat isa na 50 pesos na additional nga Per head. entrance fee na bayad. Okay. Kasi yung abil sa package namin is sa beaches lang po. Beaches. And then may balao din sila na bawal umihi sa cave.
Alright, finally nakababa na tayo ng bangka. And allow me guys to do voiceover first kasi nga ang person ay still shy type. Tayo po ay nahihiya pa rin na magsalita or mag-vlog kapag may mga tao, especially kapag may mga nakatingin. So pagpasensya nyo na po. So ito na po ang naging first destination natin. Instead of Hagak-Hak Rock Formation, naging Miracle Pool Underground Cave. Yan. So again, may entrance fee po ito na 50 pesos. And then merong sasama sa inyong guide. Pero maiksi lang naman yung caving na mangyayari. Actually guys, medyo napakwento na yung tour guide namin, yung sa boat, tungkol dito sa Miracle Pool Underground Cave. Tapos, yung pinaka-guide naman dito sa tourist spot na ito ay nagkukwento din ng history or kung paano siya na-discover. Yun nga lang in Bisaya. Kaya hindi ko gaano naintindihan or maintindihan. Kasi ako lang po ang mag-isang Tagalog dito sa grupo namin. So, ayan. Of course, you will see yung mga stalactites at saka stalagmites. Wow! Stalactites and stalagmites. And according nga sa guide natin, makikita mo yung face down ni Jesus na hindi ko naman nakita. And mga ka-backpackers, ini-encourage ko kayo na mag-swimming. Magsuot lang kayo ng life vest kasi medyo malalim para ma-experience nyo itong pool. Actually, medyo malamig yung tubig tapos tubig tabang yung tubig niya. And then may floating cottage din sila. 300 1 hour. Tapos sino yung sasakay? Sila yung magdi-divide sa 300. And then may balsa din sila 20 pesos per head. So dito tayo magla-lunch and then samtang mag-prepare po sa lunch, pwede mo mag-picture. Okay. Okay, second stop natin guys for our day 2 island hopping. Dito na daw tayo sa Blue Lagoon. Ayan. So ito na yan. Dapat mag-snorkel tayo. Then dito na rin tayo mag-lunch. Okay, mag 360 tayo. 360. Yeah. Okay guys, mali ako. Ito pala talaga ang Blue Lagoon. Let's go there. Blue Lagoon Ayo Beach Resort. Wow, nice. Nasa kabilang part siya. Okay, ito ang totoong Blue Lagoon, guys. Mali yung ano ko kanina. Yan, sa Blue Lagoon. Okay, 360 ano tayo? 360 degrees view.
guys, overlooking, nasa view deck tayo ng Blue Lagoon. See, ganda. Kailangan natapusan natin ang ating picture para makapag-swim na tayo. Hanggang 1:30 lang daw tayo. Yes, thank you Lord at tomorrow at least na-enjoy natin na aking day 2. Ay, sige lang ma'am, take your time. Wonderful. Grabe. Hindi ko ma-contain yung nararamdaman ko during this time nung nakaakyat na ako dito sa pinakamataas na part ng view deck. Ayan, makita natin yung mga islet tsaka yung dagat kung saan tayo nanggaling. And of course, yung mas mataas na view ng Blue Lagoon. We were really so thankful during this time kasi nga yan, gumanda yung panahon, umaraw, so mas gumanda at na-appreciate namin ang view dito sa Blue Lagoon. Buti na lang din guys, Monday nung araw na to, so hindi ganun karami yung tao, so mabibilang mo lang talaga yung nandito sa area to during this time. Alright, so guys, remember once you are here sa Blue Lagoon, it will be better kung pupunta kayo dito sa view deck. Yan, for 50 pesos. Yan, especially, yeah, dun, super ganda, overlooking ng lahat. Tapos dito, magandang view naman ng pinaka Blue Lagoon. Okay, panalo to, worth it to. May dahil bibigod sila. Abot. Last na to. Agoy, ang paborito ni Tapan. And then, diving board. Pupunta ng geodeck, pero malayo. Tama-tama, pag 30 Ma'am, wala na yung ano, rock formation. Yung rock formation. Yung kanina. Ay, bakit po? Kasi yung Wala silang pinalit. Wala silang pinalit. Dapat may pinalit na. Diba? Oo. Kaya pala sabi ko, kala ko pag ano na lang, pagbalik, kala ko kaya. Doge. 1% lang ang ligo. Hindi na tayo babalik. So, yun na nga guys, nandito na tayo sa ating last destination. Pero bago yan, ikwento ko lang muna ng bahagya yung nangyari. Bale, yung pinaka-first na dapat puntahan, which is yung rock formation, gaya na nasabi ko kanina sa previous clip, kala ko siya yung ihuhuli kasi nga hindi kami nakababa kaninang umaga. Supposedly, that's the first one. Pero dahil nga sa malakas yung alon, so hindi na napuntahan yung area na yon. Okay? Siguro kasi nag-uusap sila ng Bisaya talaga kaya ako lang hindi nakaintindi. Also, iba na daw yung dadaanan pa uwi kaya hindi na rin siya madadaanan. Anyways, ito na po ang ating last destination, which is the Jelmars Garden Resort. As you can see guys, para tayong nasa isang water village. Then napakaraming halaman din na makikita dito. Tapos ito may sari-sari store pa. Then inanarate ko na lang din guys ito kasi may nag-video okay, so baka tayo ay makopyright. Alright, so as you can see yan, maglalakad po tayo sa mga kahoy-kahoy. Tapos, meron din tayo naabutan na para silang nagkakaroon ng party. Yan, may mga pag-game sila. Tapos yan, may nagbibideo okay doon.
And also kapag titing ka dito sa bandang looban, para siyang isang malaking fish sanctuary. Yan, maraming isda na makikita dyan. Okay, so lakad pa tayo. So hindi mo nagpa-party, and ang aming pinagkaguluhan ay itong area na to kung saan merong diving board. So pwede tayong mag-dive dito. Actually, I'm not pretty sure kung dalawa lang tong diving boards dito or meron pang iba. Pero dito lang kami pumunta kasi. So ito yung mas mababa, tapos ito yung medyo mas mataas ng konti. I-voice over ko na lang ulit, guys, kasi may nagbi-video okay ulit. So yun, so maganda guys, maganda dito sa Gelmars. Hindi ko na-expect na may enjoy ko yung area na to. Yan, kasi nga of course maganda yung tanawin, yung dagat, tapos I like the idea din ng water village. May naalala kong ganito sa Brunei. And yeah, tapos may ano pa, may piso wifi dito, may signal din. Siyempre guys, hindi natin pinalagpas ang mag-dive dito sa Gelmars. Unfortunately, mga nakatatlong talon lang ako kasi sumakit na talaga yung tenga ko. Ayan, so sign of aging na talaga siya. And since ito na yung ating last destination, umalis kami dito sa Gelmars mga around 3 p.m. And that concludes our day 2 of Dinagat Islands tour. First of all, thank you Lord at binigyan mo kami ng mas maganda-gandang panahon para sa day 2. Of course, compared nung day 1 na talagang umuulan. Ngayon, especially when we reached Blue Lagoon, talagang umaraw na talaga siya. So, mas na-enjoy namin itong day 2. Medyo sad nga lang din ng konti kasi parang of course tatlo lang yung napunta namin for day 2 na iniisip namin na sana napalitan na lang since dun sa rock formation, di ba, hindi kami nakababa dahil maalon. So sana nabigyan ng ng isa pang area na pwedeng puntahan para masulit pa rin naman yung tour na yun, kasi nga lahat ng turista or kaming lahat dito is dayo lang, and syempre since mahal din ng Benayan, mas maganda kung mas nasulit namin yung tour. And I should say mga ka-backpackers that Blue Lagoon really saves the day. Okay? Not just because na para sa akin siya yung pinaka maganda sa mga napuntahan namin, kundi siguro pinagbigyan na din kami na magkaroon ng magandang weather when we reached Blue Lagoon, kasi nga umaraw na during this time. And I cannot imagine kung maulan pa rin nung nandito na kami, kundi hindi namin masasaksihan yung talagang ganda ng Blue Lagoon. In all fairness, dito sa 2 days na trip natin sa Dinagat Islands, na-appreciate ko na yung itinerary ay hindi siksik, kasi at least na-enjoy mo yung bawat area na hindi ka nagmamadali. Okay, so yun po yung advantage ng hindi siksik na tour. And finally guys, para sa mabilisang ranking ng ating mga pinuntahan for day 2, number 3 po natin ay ang Miracle Pool Cave. Number 2 ay ang Gelmars Garden Resort. And number 1, no less than the Blue Lagoon. So once again, thank you for watching our video mga ka-backpackers, and always remember, you can do it alone, you can do it on your own.